friends! Welcome to another vlog. Today we are doing the Tagalog only challenge and I'm super excited to do that and to begin that in a few moments. But first of all, before we begin, this is something that you guys have been requesting for me to do for a very long time and you know what you're requesting. Honestly, I think I've just been putting this off saying I'll do it next week, I'll do it next month, I'll do it next year because I'm kind of nervous. I grew up speaking primarily English, but I love the language so much and I'm going to speak it today for you, whether or not you like it. And let's begin! 1, 2, 3. Hep, 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 hep. Before we begin, I just would like to thank Biogesic for partnering with me for this video. As you guys know, Biogesic is a household staple for every Filipino. Why? Because baka masakit lang ulo mo or meron ka nagnagnat. Always alagang Biogesic ako. For sure. And if you were to ask me, my love language is making sure that I always have Biogesic in my pocket for any of my loved ones that need support or my help. Okay, that's all I wanted to say. Thank you so much, Biogesic, again, and let's begin this video. Maganda. I've always... Wait, no, Tagalog nga pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. My name is Hannah. Ay, di, Tagalog nga, Tagalog. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Hannah Pangilinan at sa video na to, gagawin po natin ang Tagalog for a Day Challenge. Actually, kahit yung pamagat ng video, may English yan. Ano ba yan? So today, pupunta po tayo sa Potato Corner. Ito ay ang aking maliit na tindahan na 2 linggo pa lang siya. So, sinimulan ko pa lang siya. Pero madami naman ako natutunan. At yan ang importante. Actually, kapag nagtatagalog ako, hindi ko alam kung bakit, pero mas mahinhin ako. Parang hindi ako, ganon, parang mahinhin, matahimik. Ito na po, tapos na ang aking buhok. Parang nagpariban lang. So, bakit nga ba hindi ako mahusay magsalita ng Tagalog? Hindi to palusot, pero ito lang talaga ang rason kung bakit. Nag-aral ako sa isang international na eskwelahan at wala kaming Filipino, as in, yung Filipino kailangan mo talagang piliin bilang isang elective. At pinili ko talaga ang Filipino para mas magaling ako magsulat. Actually, mas magaling ako magsulat sa Tagalog kaysa sa magsalita ng Tagalog. Imbis doon, nag-aaral din ako sa Australia kung saan nag-uusap rin sila ng English. Kaya na muna tayo? Tara! Parang hindi na ako nagsasalita dahil hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Mom, bakit hindi mo ako tinuruan mag-Tagalog? Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Ako na ang may kasalanan. Sa akin mo na isisi ang lahat. Ngunit ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Yan ang sabi ni Gat Jose. Pero hindi sa hindi ko minamahal ang aking wika. Ibig ba sabihin na hindi ko mahal ang aking wika kung hindi ako magaling magsalita? Hindi. Sino ba nagsabi na hindi mo Wala mahal ba? ang sariling wika mo? Parang tinutukso mo ako kanina dyan nung sinasabi mo yan Ay, hindi kita tinutukso. Tinutokso Ang mo ibig ako. sabihin, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magalit. Kaso nagalit siya na initial, di tinamat siya ng bato. Opo. Thank you, Lord, for this meal. Thank you, Jesus. In your name we pray. Tay, ano ba ang basihan ng pagiging isang Pilipino? Usang ka ba pinanganak? Marami yan. Sino ba magulang mo? Ano ba ang kulay ng balat mo? So kahit na hindi ako magaling magsalita ng Pilipino, pwede ko namin sabihin na Pilipino ako. Pwede naman nasa passport mo. But of course, language is also part. But it's not the only factor. Importante ano ba nasa puso mo. Napaka-importante, in your heart. Ano ba ang mga paninindigan mo? Kasi meron rin mga Filipino values. Marunong ka bang makitungo? Marunong ka bang makipagpalagayang loob? Naintindihan mo ba yung mga ibig sabihin ng salitang binibigay ko? Ano ang iyong payo sa mga Filipinong mahal nila ang wika nila, pero hindi sila magaling magsalita ng Pilipino? Makipag-usap sa mga marunong managalog. Totoo. By immersion. Diba? Diffusion. Diffusion.
assimilation. Kasi kung kasama mo sila sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi posible hindi mo matututunan ng lingwahe niya. Kain na tayo? Kain na. Kain na. Kumain ka na ba? Dilis. Punta tayo sa potato corner. Ito po si Ate Grace. Hello! Hello, mukha lang. Nagtatagalog siya pero mas Nag-Bisaya. Bisaya. At saka Ilonggo, di ba? Ilonggo. Sa palagay ko, mas magaling ako magtagalog kapag yung kinakausap ko talaga Tagalog. Tagalog. Yes, oo. Di ba noon, nung high school, nung sa Brent ka nag-aral, Tagalog ka rin? Nagtatagalog ka na eh. Nagtatagalog na ako pero hindi siya subject sa brand. Kaya talagang nahihirapan ako dahil yung mga kaibigan ko nag-i-English. Ay, English lahat eh. Yung, for example, yung sa social media, ano ba yung language na ginagamit nila? Yung mga English. videos, English. Oo. Sa Netflix, ano yung mga pinapanood English. natin? English. Diba? So parang, pero totoo talaga yung sinabi ni Daddy, dapat yung mga kasama mo, Naririnig. yung mga naririnig mo, dapat Filipino rin. Oo eh. Actually, super nagugustuhan kong magsalita ng Tagalog. Pero yan, nasyashy lang ako dahil minsan sinasabi sa akin, wow, Englishera, hindi marunong magtagalog. Hindi naman ako may encourage na magtagalog. Nagiging conscious ako or parang ashamed ako na parang nahihiya ako na parang sige, wag na lang. Ganon. Di ba talaga matutunan kailangan, i-try mo. Pero talaga, totoo, mas magaling ako magsulat sa Tagalog Oo. kaysa sa magsalita. Oo nga eh. Sabi ko, wow, grabe yung mga words niya dito sa greetings mo pa sa Valentine. Sabi ko, grabe ito. Parang alam na alam mag-Tagalog. sabi ni Ate Gina, English sa'yo? Hindi, Tagalog din. Oh, diba? Baba na tayo para magbinta. Hi, hello. Good afternoon po. Ito po ang ating setup dito. So, salamat guys na niyaya mo akong gawin tong challenge na to dahil marami na akong natutunan kahit na 1:30 pa lang. Gusto ko talaga na magaling ang pagkabahagi ko sa inyo ng aking isipan, ng aking gustong sabihin sa Filipino. Mahirap yan eh. Sa Ingles, magaling ako magpaliwanag, pero sa Tagalog, parang hindi tugma. Ganon. Sakit na ng aking utak. Pero okay lang. Mabuti ito para sa aking pagka-tao at pagka-Pilipino. Guys, meron tayong regalo today. Galing sa Sunny's Face. Buksan natin. Salamat, Sunny's Face. Ang haba, guys, ng aking kuko. Hindi ko talaga kaya tong buhay na to na may mahabang kuko. Boom! Ready? Ito na. Tada! Hindi. Tagalog dapat. Cheneng! Ito ang lash lift. Ooh! Guys, nasira ko. Sabi ng nail technician, 1 month yan. 3 days pa lang, guys. Yan talaga ang buhay. Ito na, ang lash lift. Ang ganda. At ito ang kanyang bristles. May Tagalog ba na mascara? Ano ba yung Tagalog ng mascara? Mascara. Tina para sa mga pilik mata. Kohl. Ito na siya, guys. Pwede ko siyang itry dito sa wala nang... Wow! Ganda niya. Nagbigay rin sila ng isang salamin. Ang ganda. O, diba? Ang haba na akong pilik mata. Salamat, Sunny's Face! Okay, kailangan ko na pumunta ng meeting ko. Mabilis lang ang ating meeting today. Gawa muna tayo ng question and answer dahil meron tayong Discord. Please guys, sumali kayo sa Ohana Discord namin.
Nilagay ko dito, guys, meron ba kayong mga tanong para sa akin? At sabi ko, dapat Tagalog. Sabi nila, vlog yearn? Oo, vlog yearn. Ano pong madalas ninyong ginagawa magkakapatid, Ate Hana? Madalas kami kumakain. Lagi kami pumupunta ng beach. Actually, bukas pupunta kami ng beach. Tapos next week rin, pupunta rin kami ng beach. Anong ganap mo today? Sabi ni Angela. Magtatrabaho lang. Tapos mamaya, maglilinis tayo ng aking kwarto. Magdumi na siya. Ang sabi ni Pia, ano ang pinakamahalagang aral mula sa mga magulang mo ang dinala mo sa buhay? Takot sa Diyos. At sabi rin ni Summer Love, paano po maging on fire sa Lord? Basta quality time. Yung talagang madalas kayong nag-uusap, binabasa mo yung Biblia. Sabi naman ni Saray, may hinuha. Ano yung hinuha? May hinuha akong sinusubukan mo magtagalog buong araw. Hinuha. Is that a hunch? Hinuha. Deduction, presumption. Yeah, a hunch. Totoo. Correct ka dyan, Saray. Sabi niya, maaari bang makahingi ng payo para sa mga medical students na nasa online class ngayon? Kahit parang pangkalahatang payo lamang. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kaya niyo yan. Para yan sa pamilya ninyo, kung para yan para sa inyo, dahil passionate kayo sa inyong ginagawa, alalahanin ninyo ang rason kung bakit kayo nagsimula. Sabi naman ni Gorge Crystalline, magandang tanghali, Binibini. Ang aking tanong sa iyo ay ano ang iyong ginagawa sa tuwing ikaw ay napapaso palabas? Napapaso palabas? Burnout daw, sabi niya. Nagdadasal, nagwo-worship, natutulog. Kapag ako'y napapaso palabas, ibig sabihin hindi ako nagpapahinga. So, magpahinga ka lang. Kung para sa'yo yan. Sabi ni G-Chef, hello po, ano po ang sana all mo? Sana all magbaboto. Sana all. Mag-e-edit muna tayo. Ano ba yung edit sa Tagalog? Edit. I-edit. Hello. Ngayon, maglilinis kami ni Ate Gina ng aking kwarto. Pinagalitan ako ni Ate Gina. Dahil dapat, mas magaling ako managalog. Ano yung mga bagay na ginagawa ng isang tao na sinasabi mong Pilipino yan? Siguro yung kultura. Pag kinakausap, laging may po, opo. Opo. At kung nakakita ng matanda, magalang. Ang Pilipino kasi magalang. Magalang. Diba, Maalaga. Oo, maalaga. Yan sila. Yan Diba? ang ugali ng Pilipino. Isa pa, sa lahat, mapagmahal yan at may takot sa... Isa pang katangian ng isang Pilipino ay ang pagmamahal sa bayan. Oo. Diba? Oo, yan. Kaya, elections na, guys. Isang kilos ng pagmamahal ang pagboboto. Pasensya na, guys, na hindi niyo nakikita si Ate Gina. Ayaw niya na nasa video siya. Kasi, maarte tong si Ate Gina eh. Gabi na. Pero tapos na kami maglinis ni Ate G. At meron lang akong gusto sabihin. Ang tema ng video na to ay ang lengguwahe. Diba? Ang pagsasalita ng Tagalog. Pero, ang tanong ko ay, kung hindi magaling managalog ang isang tao, pwede pa rin ba sila maging isang Filipino? At doon nagsimula ang aking isipan na ang lingwahe ng isang tao ay hindi lang sa kanilang pagsasalita, kundi rin sa kanilang pagmamahal. At sinabi ni Ate Gina to kanina, sabi niya, iba talaga ang pagmamahal ng isang Pilipino. Ano ang ginagawa mo para sa mga mahal mo sa buhay, para maibahagi mo sa kanila na mahal mo sila? Sa Ingles, ano ang iyong love languages? Ako, ang aking wika ng pagmamahal ay ang pagbibigay ng aking oras sa isang tao, ang pagbibigay ng regalo. Mapagbigay nga talaga ako sa oras at sa regalo kapag mahal ko ang isang tao. Ang konklusyon ko dito ay, bilang isang Pilipino, magaling ka talaga magmahal. Kayang-kaya mo magmahal. Nandyan yan sa iyong pagkatao. Pero tanungin mo rin
ang sarili mo kung ano ang wika ng iyong pagmamahal. Kaya naman, at dyan nagtatapos ang ating video today. Salamat po sa mga nanood. At gusto ko rin magpasalamat sa Biogesic. Mwah! Kung mahal mo ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, ang sarili mo, dapat laging may Biogesic. At tapos na ang video na to. Kaya, 3, 2, 1, and we're done speaking Tagalog. And that is where this video ends. Thank you guys so much for watching, and I hope that you were entertained. I had a very hard time, but I learned a lot in the process. I'm really excited to be more serious about learning how to speak Tagalog well by watching movies, by listening to podcasts, by being open to being in communities that allow me to practice and speak Tagalog. And I hope this encourages you as well if you don't speak Tagalog so often but you are Filipino. It is a beautiful language to learn and to understand. So yeah, put that effort in for yourself and your country. So yeah, that's the end of this video. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Also, be kind to me. You challenged me to speak Tagalog, so let's not hate. Okay? Love you. Bye.